Bali yung fuel discount, bali 12 pesos po yun na magkakaroon po yung mga traditional jeep natin na 30 liters po. In 1 liter po, meron tayong discount na 12 pesos. And then doon sa ating mga traditional jeep, na na magkakaroon naman tayo doon sa ating modernized naman po 50 liters po ang allowed sa kanila, pero doon sa 50 po merong every liters magkakaroon tayo ng 12 pesos na discount din po. Yun po yan, Ma'am Marian. Yun ang pag-usapan namin. And then, magkakaroon po ng ayuda po ang ating mga operators at ang ating mga drivers po na magkakaroon po ng 2,000 na ayuda ng 3 buwan po. Sunod-sunod po yan or 6 months, papalawigin daw nila para makatulong sa ating mga operators at drivers at sinasabi po nating DOTR dahil nag-meeting din po kami kanina bago mag-press con na hindi pa napapanahon yung ating pagtaas ng pamasahe dahil inuuna po nila na makatulong nga po ng cash gift dito sa ating mga operators at mga drivers nationwide. Pero ang hinihiling ko naman kay ating Secretary Banoy Lopez na sana po hindi lang dito sa Metro Manila magkaroon tayo ng fuel subsidy na ibig sabihin 12 pesos ang madi-discount natin kada litro. Hindi lang dito sa Manila, ang nire-request ko po, buong Pilipinas po. Pangalawa, ang magiging problema po natin dito sa ating fuel subsidy na 12 pesos na mga gasolinahan natin, paano ma'am kung wala pong gasolinahan dito sa area ng dinadaanan ko at ako po ay nagpunta sa kabilang bayan o kabilang barangay, ako po ay out of line. Magkakaroon ng malaking problema po yung ating mga drivers kapag nahuli naman po sila ng out of line. Yun din po ang sinasabi ko rin po kanina sa meeting namin na sana paigtingin po nila ang paglalagay ng bawat gasolinahan natin na sana wag lang yung big three, dapat lahat po kasi kung doon sa ruta ma'am nadadaanan doon ng ating mga sasakyan at wala po doon nagdi-discount, paano na po at magiging pagkakaproblema nga po tayo dahil ma-out of line sila. Pangalawa, ang nagiging malaking problema din po yung offline. Nakapila na po tayo ma'am, offline, wala pong gasolina. So paano po makaka-avail po yung ating mga operators at mga drivers natin at the same time nakapila na po doon sa mga area nila na nagkakaroon tayo ng 12 pesos na discount. Minsan offline po, mas maraming offline ma'am. Kaya sabi ko kay Secretary Banoy, sana maayos po nila muna yung DOE para buksan po to sa lahat ng mga gasolinahan. Yun po yung nagiging problema namin ma'am na malaki kapag na-out of line naman po yung ating mga drivers natin, huli po sila, yan ay ang multa ay napakamahal ma'am, 200,000. Okay po. Ano bang pumipigil, Ma'am Liberty, ano bang pumipigil po na hindi po ito kayang i-implement nationwide? Kasi hindi lang naman po, tama naman po yung sinabi nyo, hindi lang naman mga taga Metro Manila yung apektado po ng mataas sa presyo ng petrolyo, ma'am. Ayun nga po, pag-itingin nila, mag-meeting ulit sila ng ating siguro, inatasan na rin po. Hello, ma'am? DOE, si Ma'am Garin, na sana maiayos niya po ito lahat para hindi naman po kami yung matatakot na pumunta dun sa area. Kasi kung wala dun, ma'am, kung wala yung gasolinahan na yun na walang discount na 12 pesos, paano naman po kami? Ibig sabihin, yung mga example natin, ma'am, na mga probinsya, yung mga area na wala pong discount, paano? Hindi rin po makakapag-discount ng 12% yung ating mga operators. At the same time, drivers po sila, wala pong mangyayaring discounted. Kapag yung mga dinadaanan namin mga gasolinahan ay walang 12 pesos na i-discount per liter po. Yun po yung sinabi ko rin sa kanila. At ang sabi naman ng ating secretary, aayusin daw po nila yan. At inatasan na nga po sa ating
ating Chairman Bigor na ayusin po at kausapin si DOE natin, si Ma'am Opo. Garin. Kaya ewan ko, naghihintay po tayo ng sana mag-start na po ito, ma'am, August 15 na po. Okay po. So, eto mama, no, isa pa sa tanong po natin, bakit po hindi, kasi may nababasa po tayo na bakit hindi raw po 20 pesos yung naaprobahan kasi parang kaya naman daw po kung sakaling 20 pesos at hindi 12 pesos lang ba? Yun na nga, ang gusto ng ating presidente na makatulong sila sa cash na ibinibigay nila. At ito yung ating fuel subsidy na 12 pesos at dun sa 2,000 pesos, ito ay baka umabot ng 3 months hanggang 6 months daw. Hopefully, Ma'am Maria, na makatanggap lahat ng operators, ng ating mga drivers nationwide. Huwag naman po sana magmoro-moro tayo. Ang hirap. Kawawa naman po yung ating mga drivers dito. Sila po yung nagbabayad ng boundary. Sila rin po yung bumibili ng ating mga diesel. Okay, ma'am. Kasi sa tingin natin, unfair, laging parang unfair po lagi, ma'am, sa mga nasa probinsya. Kasi ang laging nakikinabang lang po nitong programa po ng ating pamahalaan is yung mga nasa Metro Manila. Kaya parang sinasabi nga po dito sa Pangasinan, wala, parang napag-iiwanan po sila at parang lagi pong neglected sa mga programa po pagdating sa fuel subsidy, ma'am. Yun nga po ang iniling ko sa ating DOTR na hindi naman kasi lahat. Sana po this time, gawin nilang nationwide na po yung kanilang pagbibigay ng fuel subsidy na discounted tayo ng 12 pesos in 30 liters po. Yun po yung pinag-usapan namin. At kanina, paigtingin naman po nila yung pagbibigay ng fuel subsidy, yung ating subsidy na 2,000 in 3 to 6 months kung anong dapat nilang gawin. Pangalawa nga, may good news dito. Yung ating naka-modernize na po ng mga sasakyan, pagkakaloban sila ng 20,000 per unit para ma-recover nila yung mga nagiging problema na hindi po makabayad sa ating amortization sa mga bangko po at nagkaroon na rin po sila, yun nga, sinasabi ko ng moratorium na dapat ayusin po nila sa mas mabilis na pamamaraan lahat ng aming kahilingan dahil nga yung ating mga operators dito, yung ating mga cooperatives, mga chairman po, talagang hindi nakakabayad nga po ng amortization dahil nga po mahal po ang ating mga diesel na gumagastos sila ng diesel na 2,500 o 1,800. Pero kinikita nila, ang take home po nila sa kanilang bahay, yung ating mga drivers, ang ating mga conductor minsan, ano na lang po, ngayon po nasa 600, 300 na lang po sila ng ating conductor. Yun po yung nagiging problema kasi ma'am, hindi pa masyadong pinatutupad yung beep card natin Kaya kumbaga tinitraining pa natin yung ating mga mananakay nationwide na at pagdating ng panahon po, gumamit na po tayo ng beep card para through GCash, yun po yan. At siyempre, marami pa talaga tayong aayusin. Yun nga sinasabi ni Secretary Banoy Lopez kanina na marami silang aayusin na dapat ayusin para sa transport sectors nationwide. Yun po yan. At inuutusan na po sila ng ating presidente na gawin na nila ng maayos para sa hanin ng transport sectors, ma'am. Marian. Okay po. Pero totoo din ba, ma'am? Kasi may binanggit po ang Malacanang na dito po sa 12 pesos na fuel discount. Tama ba, ma'am? Maari daw pong matitipid po ng mga kwalipikadong driver is 1,800 pesos. Posible ba talaga yun, ma'am? Posible yan, ma'am. Pero kasi kung 30 liters, ma'am, posible pong makatipid at makatulong po to. Pinag-aralan din po namin. Pero dapat kapag dumating na yung end of ng kanilang mga ayuda, dapat naman na Ma'am Marian, magbigay na po sila ng aming mga subsidy na piso or 2 piso. Subsidy, parang yung aming hiningi talaga dito, ma'am, talagang pamasahe talaga.
Yun po talaga. Ang problema nga po, may pera naman, sabi nga ni Presidente, ibigay na lang muna yung mga ayuda para sa mga transport sectors. Yun po yung talagang focus ng ating Presidente. Kailangan nagiging problema, maganda po yung ating project, pero yung implementation minsan sa baba, sa ibang mga area, lalo na yung mga probinsya po natin, nagkakaproblema po talaga. Sana ayusin po ng ating DOTR, ng ating Secretary Banoy, lahat ng nagiging problema po nationwide sa mga pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay ng ating fuel subsidy na 12 pesos, kagaya niyan, yung sinasabi ko ma'am na out of line, magkakaproblema po talaga yung ating mga operators kung hindi po nila gagawing lahat po ng ating mga gasolinahan ay bigyan ng 12 pesos na discount para sa hanay ng public transport sectors. Yun po yan, nationwide. Okay. Ma'am, eto po kasi ngayon tumataas na naman ng malala yung presyo po ng petrolyo. Kayo ba ma'am, gusto nyo rin po ba ulit na ipanawagan na baka pwedeng ituloy ulit ng ating pong gobyerno yung kamakailan natapos na service contracting program, ma'am? Ay, sabi nga namin na sana magkaroon ulit tayo ng service contracting. Nawagan ako sa ating Presidente Marcos na ipagkaloob po nila ulit yung aming service contracting at malaking tulong po to sa ating mga operators at drivers. Kailang hiniling ko naman po, Ma'am Maria, na sana mas bilisan po nila ang pagbabayad do sa ating mga operators at drivers. Kasi ang binubugbog po kasi dito ng tanong, yung ating mga chairman, ng ating mga cooperatives at ng ating mga korporasyon. Kawawa naman sila kapag nadidelay po yung bayad, pero nagbabayad naman. Kaya lang, medyo maraming inaayos na dokumento, yung mga QR codes nila, medyo minsan malabo. At sinasabi ko naman, yung mga tao naman, piniyagan nilang mag-service contracting, sana dire-diretso na rin po nilang bayaran, parang ganon. Okay. At marami rin pong hindi nababayaran dito, Ma'am Marian. At tasamahan ko rin po sila next week na pupunta sa ating kalayaan kay Attorney Vigor Mendoza na ito ay hindi nabayaran kasi may kapangalan. Iba naman yung pangalan. Although kapangalan kita, ma'am, pero yung ating korporasyon at cooperative sa ibang pangalan. Di po ba? Yun nga po. At isa din sa mga nagiging problema po yan, nakikita ko po talaga. At sabi ko nga doon sa mga tao ko, sa ating mga members ng ACTO chapters, samahan ko kayo para matulungan kayo ni Attorney Vigor sa inyong nagiging problema. Kasi ma'am, pagkaya naman nila kasi ma'am, hindi na nagsusumbong sa akin yung mga yan Pero pag talagang hindi na po nila kayanin at hindi nila nakuha ang kanilang mga service contracting, yung mga bayad po nito, yung kanilang mga subsidy, yun po, nagsusumbong sila. Saka lang po ako aakyat kay Attorney Vigor Mendoza para magpatulong. Yun po yan. Okay po. So ayun, Ma'am Liberty, panghuli na lang po. Baka may mga dagdag po kayong mga panawagan po or mga paalala mula po sa ACTO, ma'am. ACTO, nanawagan ako sa ating mga operators, sa ating mga drivers nationwide, ACTO man o hindi. Pagtiisan na lang muna natin at ang ating presidente naman nagpa-promise naman sa atin ng ating mga ayuda. At nagpapasalamat po ako sa ating presidente. Salamat sa mga tulong niya. Pero talaga, Ma'am Marian, hindi po talaga Presidente Marcos sasapat yung ating mga ayuda. Natapos po ito, Ma'am Marian, ang na ipagkalob na po nila yung aming provisional authority na 2 pesos kasi kapag bumaba naman yung diesel, pwede naman nilang bawiin ito, ma'am. Yun ang aking kahilingan at sa ating mga operator drivers nationwide, ingat po tayo sa pagdadrive at ganun din po. Medyo higpit lang po tayo ng sinturon at makakaraos din po tayo dahil kung hindi po tayo pagkakaluban ng tulong na ating gobyerno, ay talagang hirap na po kami, ma'am. At ganun din naman po sa ating mga mananakay kung kami naman humihingi ng dagdag pamasahe, pasensya na po kayo. At ang nangyari doon, ma'am, sa ating hearing no nakaraang last week, Lunes, yun nga, sinasabi naman ng ating chairman na Medina, nasabi niya no objection kasi kung no objection, ma'am, sila lahat ng mga
nagmo-moderate ma'am doon sa ating mga mananakay na sabi nila ayaw man nila magtaas ng ating pamasahe pero naiintindihan po nila tayo dahil kung kami naman po ang mawalan ng mga sasakyan, paano daw sila makakarating sa kanilang patutunguhan, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo na po ma'am yung ating mga estudyante na paano sila pupunta sa eskwelahan at paano sila uuwi sa kanilang mga bahay ma'am. Yun yung na sila po ay naawa na rin po sa amin. Pero at this time, sabi nga ng ating presidente, hindi pa daw panahon. So hintayin na lang namin na sana pag naubos na po yung ayuda natin, ibigyan kami ma'am, pag mataas pa po ng mataas, ibigyan po kami ng provisional authority para Hello po, ma'am. yes ma'am. Okay po. So, ayun po, maraming salamat po ulit, Ma'am Liberty, sa oras ninyo at thank you po, ma'am. Magandang gabi po. Ingat po kayo, ma'am. Magandang gabi rin po ma'am. Maraming salamat. God bless you po ma'am Marian. Thank At you sa po, lahat ma'am. ng mga kasama niyo sa buong po. Thank you, ma'am.